Ang, at ang pag-aaral na ito, yung ang sinasabi na Bible history. Pag-aralan natin dito mula sa Henesis hanggang sa pahayag o revelasyon. Kwento lahat ito tungkol sa Biblia, kaya ating pag-aaralan at uh, dapat malaman natin at isabuhay natin ito kung ano man ang ating mga pinag-aralan. Biblia lahat yan, wala tayong pinag-usapan na hindi mula sa Biblia. Kasi ito Bible history. Kung ano ang mga nangyayari sa Biblia mula sa simula, sa Genesis hanggang pahayag, yung Revelation, yun ang huling aklat na kung saan magbibigay sa atin ng kwento tungkol sa uh, ating pananampalataya. Ang pinag-usapan dito ay isang tao lamang, si Panginoong Hesus, mula sa Henesis hanggang Revelation. Siya ang pinaka-paksa rito, pinaka-tema. Kaya sa lesson 20 na po tayo sa Bible history. At ang ating teksto mula sa Exodus sa Kabanata 4, mula talata 11 hanggang Kabanata 12, talata 51. Bakit 11 na talata ito? Dahil yung 18 natapos na natin yung nakaraang Lunes. Pero i-paraphrase natin ito para mayroon tayong sariwang pag-iisip kung ano yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Ito yung pag-alis ng Israelita doon sa kay Haring Parao. Ito ang mga nangyayari. Kung ano ang mga pangyayari sa kanilang paglisan doon sa palasyo ni Haring Parao sa Ehipto. O simula dito, ang ating pag-aaral ngayon ay sa aklat ng Exodo. O alam natin kung anong Exodo, di ba, nung nakaraan? Yung X ay exit yan o out. Makita natin, o exit, ibig sabihin, labas. Ang Odos came from the Greek word hodos. Ang ibig sabihin yan, daan o way out. Kaya yung paglabas nila sa Ehipto, iyan ang tinatawag na Exodus. Labas sila doon sa kay Parao. Kaya sa pag-aral natin sa Lumang Testamento, dito natin mapag-aralan ang mga pangyayari na si Moses at ang may kasama sa rito na pag-aralan natin si Aaron, yung kapatid niya. Siya ang gaganap kung paano alisin yung mga Israelita sa pamamahala ni Haring Parao. O, palabasin ang mga inalipin doon sa Ehipto. Egyptian bondage. Kasi ginawa silang alipin doon ni Haring Parao upang ipagawa ang mga bagay na kagustuhan ni Haring Parao. Yan, sabi niya, ako ang inyong parao. Susundin yung aking inutos. Dahil sa mga panahon na yan, siya ang hari ng Ehipto. Kaya lahat na gagawin niya, masusunod siya. Kaya yung mga Israelita, kawawa ang kanilang sitwasyon. Makita natin ngayon dito, isang pag-review lang ito o isang pagbalik sa napag-aralan natin. Madali lang ito ang pagbabalik. Yung huling pinag-aralan natin, ang Diyos ay nagpakita kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Oh. At binigyan siya ng dapat niyang gawin o komisyon na dapat niyang gawin na babalik sa doon sa Ehipto upang ang mga tao doon ay ilabas niya.
Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Oh. Pero mayroon siyang sinasabi doon kung ano ang kanyang parang hindi niya makakayanan. Oh. Pero nang huli, sabi ni Moses, bigyan mo ako ng tanda kung ano ang aking gagawin para maipakita ako doon sa mga tao doon sa Ehipto na ikaw ang nag-utos sa akin. Yun, sabi niya, bigyan mo lang ko ng tanda. Pero marami siyang sinabi, di ba? Yung anim na sinabi niya na hindi iya makayanan, mahina sa magsalita, at wala siya ng lakas loob. Pero sabi niya, sige, bigyan mo lang ko ng tanda na ako ay iyong sinugo upang ang mga tao ay maniwala sa akin. Diyan sa Mount Sinai, diyan binigay yung 10 utos sa kay Moses. Makikita natin diyan. Ang ating teksto ngayon, sa sinabi ko kanina, Exodus, magsimula tayo sa 4 na kabanata hanggang 11 na talata, papunta doon sa 12 talata hanggang ika-51 talata. Ito ang ating pag-aralan. 8 kabanata ito sa ating pag-aaral. Kasi bawat pag-aaral ay mayroong bahagi sa Biblia hanggang sa makarating tayo doon sa Revelation, yung huling pag-aaral sa Bible history. Ang makukuha natin dito, anong ating mararating dito, na ang Panginoon ay nagpapatuloy na nagagabay sa Kanya sa mga tao na ipalabasin si Egypto. Ito ang ibigay kay Moses. Patuloy pa rin. Yung mga Israelitas ay gusto ng Panginoon na dadalhin sila doon sa lupang pangako na kung saan ipinangako doon sa mga ama o sina Abraham, si Isaac, at si Jacob. Yun ang gusto ng Diyos. Ilabas sa Ehipto at dalhin doon sa lupang pangako. O yung Kanaan, yung napag-aralan din natin. Ang makukuha natin dito ay makikita natin sa simula, si Moses, ang kanyang gawain ay manguna sa mga tao na ilabas doon sa Ehipto dahil inaalipin sila ni Haring Parao. So, kaya iyon ang kanyang dapat gagawin ayon sa palatuntunan ng Panginoon nung sila ay magkaharap. Yan si Abraham, pinangako din doon yung lupang Kanaan. At ngayon, ito si Moses. Siya ngayon ang magdadala ng mga tao na ilabas sa Ehipto at dalhin doon sa lupang pangako o yung Kanaan. Kaya binigay sa kanya yung basto na yan at yan ang tanda ng kanyang kapangyarihan na mula sa Panginoon. Yan isa sa kanyang hiningi na yan. Bigyan mo ko ng tanda at pangunahan ko ang pagpalabas ng mga Israelita. Oh. Sa ating mapag-aralan kung ano ang mangyayari sa sinasabi ng Diyos sa puso ni Haring Parao at kung ano ang ginawa ng Diyos para mayroong kabigatan doon sa mga tao sa Ehipto. Nakaplano na ito. Kaya iyan ang dapat na ipakita sa kay Haring Parao na siya ang Diyos na makapangyarihan. Pag-aralan natin dito yung 10 salot, di ba? 10 plagues. Iyan ang pinakita ng Diyos sa kay Haring Parao upang siya ay pumayag na ilabas ang mga Israelita doon sa kanyang kaharian. At ang mga salot na ito ay mangyayari doon sa bansa ng Ehipto. Kaya dapat ma-memorize natin ito yung 10 salot o yung mga plagues na mga binigay ng Panginoon doon sa kay Haring Parao. At saka sa may mga Diyos ng Ehipto, doon din ipinakita ng ating Panginoon
na siya ang makapangyarihang Diyos. Yan ang sampung the 10 plagues of Egypt. Yan ang 10. Yung tubig na naging dugo, yung mga palaka, at yung mga pukyutan, ito, gnats. Oh. Saka yung mga langaw, yung nagsakit na mga baka na mamatay. Saka yung mga pigsa, yan. Pang-anim yan. Saka yung umulan ng apoy, fiery hail, pang-walo. Saka yung mga apan, o, pang-pito. Para pang-walo yung apan, at ang pang-siyam ay ang kadiliman. At ang huling pinakita ng Diyos, na kung saan pumayag si Haring Parao na lisanin na ng mga Israelita ang Ehipto, yung pagkamatay ng lahat ng mga panganay na lalaki. Yun ang huling salot. Kung kaya pumayag si Haring Parao. Dahil namatay ang kanyang panganay sa pangyayaring ito. Kaya pinayagan niya si Moses na ilabas na ang mga Israelita. O isang pag-sulit ito na balikan natin. O yung talagang pinahirapan yung mga Israelita doon sa kay Haring Parao. Yung kapanganakan ni Moses. O napag-aralan natin, review lang ito. Tsaka si Moses na tumakas puntang Midian dahil doon sa kanyang pinatay ng isang Egyptian soldier nang nakita ni Moses na pinahihirapan ang isang Israelita. Kaya pinatay niya, kaya natakot siya, tumakas sa Midian. At iyong pagtawag sa kanya doon sa bundok ng Sinai. At iyong nagbabaga na puno na hindi naman masusunog. At doon binigay ang 10 utos na dapat gawin ng mga Israelita. Kaya yun, pagkapanganakan ni Moses, kaya Moses ang tawag dyan dahil pinaanod siya sa ilog. Dahil may utos siya rin Parao, dahil dumadami ng mga Israelita, sabi niya ang lahat ng mga anak o sanggol na lalaki ay patayin. Kaya yung ina ni Moses na awa sa, pinaanod niya sa ilog. Hanggang sa nakita ito ng kapatid ni Haring Parao na gustuhan niya. O, yan ang tawag kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Na bumalik siya upang iligtas ang mga tao na talagang pinahirapan ni Haring Parao. Yan ang burning bush. Ito makikita nyo, dito ibinigay ang 10 utos kay Moses na dapat gawin. Kung nakita nyo yung The Ten Commandments na pelikula, isa yan sa pinapakita doon. Yung nagbabaga na puno na hindi naman nasusunog. Ito ang mga dahilan ni Moses nang siya'y utusan. Moses, ilabas mo ang mga tao doon sa ito yung mga Israelita. Itong kanyang sinabi sa Panginoon. Sabi niya, sino ako? Yan ang tanong niya. Kasi kausap siya ng Panginoon. Tapos sabi niya, paano ko sasabihin na ikaw ang nagpadala sa akin? Kasi kausap siya ng Panginoon. At saan ang aking pagpamahala? O saan ang aking kapangyarihan na ilabas ko sila? Tapos, mahina ako magsalita. Parang ano ito sa magsalita, parang bulol si Moses sa kanya. Kaya hindi ko sila pwedeng pagsabihan na sila ay ilalabas ko. At yun ang iyong utos. At sabi niya, Panginoon, bigyan mo ko ng kasama ko o magpadala ka pa ng kasama ko. Sabi niya, yan ang sabi niya kay Panginoon, sa Panginoong Diyos. Sabi niya, nagpaalam sa kay Jethro doon sa Midian ito, sa 480, na iyon ang ni Moses. Yan ang kanyang sinabi. Sino ako, Panginoon? Sino ang sasabihin ko nagpadala sa akin?
Saan ang aking pagpamahala o kapangyarihan? Mahina ako magsalita. O parang yung kanyang kanyang dila parang kasi ganoon siya yung sinabi. Kaya magpadala ka na samahan ako at nagpaalam siya doon kay Jethro sa 4:18 yan ng Genesis. Yan si Moses. Ito ng pagbalik ni Moses sa Egypt. O, magsimula na po tayo. Mga review lang yon 4:19 from chapter 7 to verse 7. Ito ng kanyang pagbalik. Ang kanyang paglalakbay o ang kanyang mission ay ibinalik na dahil siya ay babalik sa Egypt sa Kabanata 4, talata 11 hanggang Kabanata 7, talata 13. Ito ang mga nangyayari. Oh. Gagawin niya yung mga tanda. Oh. Yung 10 salot. Gagawin niya yun at ipakita kay Haring Parao. Dahil si Haring Parao, ang kanyang puso ay matigas. Oh, sinasabi, hardened heart. Hindi mo talaga mapaamin o kung mapapayag. Kaya ito ang mga pinapakita ni Moses sa kay Haring Parao. Oh. At bigyan niya ng babala si Haring Parao na kung hindi siya papayag, mamatay yung kanyang panganay na lalaki, firstborn. Yun ang babala sa kanya. O tsaka sa simula pa lang ng mga tanda, alam na ni Moses na ang huling tanda, yung pagkapatay o pagkamatay ng panganay na anak ni Parao, doon sa papayag. Alam ni Moses yun dahil naramdaman niya na at kasama niya ang Panginoong Diyos. Ito, bumalik na si Moses sa Egypt. Dahil dito sa tumakas sa Midian, kaya sabi ng Panginoon, bumalik ka doon at iligtas mong aking mga anak o tauhan o mga Israelites, iligtas. Kaya mula sa Midian, nalakbay sa hanggang dumating doon sa Ehipto, sa Rameses, doon ang lugar yan. Diyan ang palasyo ni Haring Parao sa Rameses. Diyan niya inaalipin yung mga Israelitas. Kaya sabi niya, pagdating mo sa Ehipto, ipakita mo kay Haring Parao ang mga tanda na ibinigay ko sa iyo para mapapayag siya. Kaya sa kanyang daan papuntang Ehipto, si Moses, nag-usap sila ng Panginoon. O sa chapter 4 yan, 24 to 26, nag-usap sila sa kanyang daan. Ang kanyang dalawang anak na hindi pa natuli, kaya ang Panginoon ay nagalit sa kanya at gusto pa siya na patayin. Ang Panginoon kasi dapat i-circumcise nito kasi ang kaugalian ng mga Hudyo, 7 araw pa lang, i-circumcise na yung bata. Iyon ang araw ng paglilinis para sila ay malinis na iharap sa Diyos. Iyon ang ano ng mga Egyptian. Kaya may circumcision. Yung Israelite o mga Hudyo. Kaya nagalit ang Panginoon, bakit hindi na ginawa ito? Kaya pati siya, plano ng Panginoon na patayin. O, pati yung dalawang anak. Pero yung kanyang asawa na si Sipora, kumuha ng kutsilyo at tinuli niya yung kanyang dalawang anak na lalaki. At tinawag si Moses, ikaw ang asawa ng dugo. O, kasi si Sipora na ang nagtuli. Dahil galit na galit ang Panginoon. Kaya talagang iniligtasan ni Sipora. At sinang-ayunan naman ang Panginoon ang ginawa ni Sipora na kanyang asawa. O kaya yan o, tinuli yung mga bata. Papunta pa lang sila sa Egypto. Yung dalawang anak ni Moses. Saka si Sipora, ginawa niya ang dapat gawin ni Moses. O, kaya siya ay sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon.
O si Moses, nagkita sila ni Aaron, kapatid niya ito. O, at ang mga tao, nakipagkita na sila na ang kanilang plano ay ilabas sila sa Ehipto. Chapter 4, verse 27 to 30. O, si Aaron, nakita sila ni Moses sa Mountain of God. Yung bundok ng Diyos. Doon sila nakita na ipinapakita sa kanya ng Panginoon na siya ang isama. Dahil humingi isa eh. Uh, Kailangan mayroon siyang kasama. Lord, send someone with me. Yung sabi niya. Kaya si Aaron, kapatid naman niya yan eh. Kaya si Moses, sinabi niya lahat kay Aaron kung ano ang sinabi ng Diyos at pinaalam sa kanya. Ito ang plano ng Diyos na ang mga Israelita ilabas natin sa kayaring parao sa Ehipto at dalhin natin doon sa lupang pangako na iyon ang Kanaan. Kaya ang mga tao ay pinaalam nila at pinakita ang mga tanda yung kanyang tungkod na sa kanyang kamay. Yun ang tanda. Yun ang kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Then sabi siya, ano ang aking maging kapangyarihan? Paano sila maniwala sa akin? Kaya yun ang tungkod na yun, isa yung sa tanda na kung saan mayroong kapangyarihan. Kaya nagpakita na si Moses kay Haring Parao o nagkaharap na sila sa unang pagkakataon. Chapter 5 verse 1 up to chapter 7 verse 13. Yan ang unang harap nila ni Moses. O, yan si Aaron at saka si Moses. Moses and Aaron. Sinama ng Diyos para siya ang spokesperson. Kasi si Aaron magaling ito talagang fluent sa eloquent sa pagsasalita. Kaya si Moses lang ang kanyang siya ang tagapagsalita ni Moses. Match sila nga dalawa. Oh. Si Moses sa harap ni Parao. Chapter 5 verse 1 to 21. Ito mga nangyayari. Si Moses hiningi na kay ring Parao yung mga hindi magandang katanungan sa kanya. Yung parang sabi niya, para anong gagawin mo dito sa akin? Kasi alam niya na tumakas yan eh. Kaya, mga question niya rin Parao sa verse 1 hanggang 5 dito sa chapter 5. Kasi nagharap na sila eh. Ang sabi ni Moses, sabi niya, pawalan mo ang mga tao ko, yung mga Israel. Sabi niya kay Parao. Kaya ang tanong ni Parao, sabi niya, sino ang Panginoon na susundin ko at ibigay ko ang mga Israelita na umalis na? Oh. Hindi ko kilala ang iyong Panginoon at hindi ko payagan na ang mga Israelita ay aking pawalan o bitawan niya na. Yan ang sabi niya. Kaya sabi ni Moses, let my people go. Yung tungkod, hawak-hawak niya. Oh. Yun ang sinasabi niya kay Haring Parao. Oh, ito ang nabigatan yung mga Israelita. O lalong dumami ang kanilang mga gawain. Medyo kung nung araw ay hindi masyado mabigat, dito sa galit ni Haring Parao, binigyan niya ng bigat ang mga gagawin nila. Alam mo, nakikita nyo lang, tinutulak nila yung bloke-bloke na bato upang itayo yung Pyramid of Egypt. Kalahin mo yan, ang taas na. Wala pang crane nung araw. Kaya lalong pinahirapan ni Parao ang mga Israelita. Oh. Ang sabi ni Parao, binigyan sila ng kalayaan o sige, magsamba kayo sa inyong Diyos para sila ay maging abala. Kasi takot si Parao kasi ang mga Israelita doon nakatira sa kanya, siyempre, excuse me, makasawa, marami doon, panganak ng panganak,
hanggang sa dumami. Doon natatakot siya rin Parao na baka pati yung kanyang kaharian ay lulupigin ng mga Israelita. Kaya ang mga Israelita, naghanap na sila ng kanilang straw. Ang straw na ito, itong ginagamit nila na parang maging bato, blocky. Oh. At ginagawa nila itong bricks, yung parang hollow blocks. Pero ito talagang buo ito, matibay. Iyon ang pinagtatayo nila ng Pyramid of Egypt hanggang ngayon. Oh, alay mo? 2,000 years na. Nandyan pa rin ang pyramid. Kaya itong binigyan sila ng kota na sila ang gumawa na. Dati, may gawa na ang mga Egyptian na gobyerno. Ngayon sila na ngayon dahil pinahirapan sila. At para wala silang pagkakataon na magpadami pa ng mga anak. Iyon ang plano ni Haring Parao. Oh. Kaya nagalit si Moses sa ginawa niya sa mga taga-Israelitas. At saka si Moses, maraming nagreklamo sa kanya na ayaw sumama. Niya, ang ganda na ng buhay namin dito sa Ehipto. Makakain kami. Dadalhin mo kami doon sa ilang. Kaya may nagkasagutan sila sa chapter, sa verse 20 to 21. Kaya yan, sabi niya. O dami ang ayaw sa kanya sumama. Dalhin ko kayo doon sa sinabi ng Panginoon. Doon sa lupang pangako. Mga dami ng pilosopo dito ng mga Israelita. Ayaw na nilang iba, nagagalit sila kay Moses na maganda ng kanilang pisto dyan sa Egypt, sagana sa pagkain. At dalhin sila doon sa ilang na walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanilang buhay. Kaya nagalit sila kay Moses. Oh. Si Moses naman sa kaharap niya ang Diyos. Chapter 5 verse 22 hanggang chapter 7 verse 13. Oh. Ang pangako ng Panginoon ay inulit niya kay Moses. Na ako, sabi niya, ay maging kasama mo. Huwag kang matakot. Dahil maging kasama mo ako hanggang sa matapos ang iyong gawain. Iyon ang pinangako ng Diyos. Kaya pinaalaala ito kay Moses. Bagamat nagagalit ang mga Egyptian, mga Israelites sa kanya, pinaalalanan sa ng Panginoon na huwag kang matakot dahil ako kasama mo. Kaya ang sabi ni Moses, ang sabi sa Panginoon, oh, hindi mo ako iniligtas sa mga tao na kung saan nagagalit sa akin. Inakusahan pa niya ang Panginoon. Iyan ang sabi niya kasi nagagalit yung mga tao. Dapat iligtas mo ako sa mga tao na yan na plano mong ilabas dito. Kaya ang sagot ng Panginoon sa kay Moses, sabi niya ganito, sabihin mo sa mga Israelita na ako si Jehovah. Ako ang walang katapusan, ako ang Panginoon, at ako ang magpadala sa inyo na ilabas kayo rito sa kabigatan na ginagawa ng mga Egyptian at kayo ay aking pawalan sa pagkaalipin. Oh. At kayo ay tubusin ko sa aking makakaya hanggang sa darating ang araw ng paghukom. Yan, yan ang kausap ng Panginoon. Na hindi mo ako tinulungan ng tao, galit sa akin. Na kaya ito ang sabihin mo, na ako ang Diyos na Panginoon mo. Ako ang magbigay sa inyo ng buhay. Ako ang tutubo sa inyo. Ilabas ko kayo sa Ehipto. Yan ang sabihin mo sa kanila. Kaya sabi niya, kukunin ko kayo na aking sariling mga katauhan at ako ang maging Diyos ninyo. Yan ang sabi niya kay Moses. Kaya malaman nyo na ako ang Panginoon yung Diyos na magpalabas sa inyo mula sa pagkailipin ng mga Egyptian o niyaring parao. Kaya ang mga Israelit, ito ang tugon naman ng mga Israelitas. Hindi sila naniwala. Yun ang tugon nila. Kasi galit sila eh. Sa kanilang ayaw na nila ng mangyayari pa ang
hindi maganda na pagkaalipin sa kanila. Oh, doon sa Haring Parao, pinahirapan na sila eh. Kaya nagkaroon sila ng parang ayaw nila na sumama kay Moses sa salita na ganito. Oh. Kaya si Moses nagtanong, oh, bakit si Parao naniwala sa akin samantalang kayong nasarili kong mga Hudiyo ay hindi. Sabi niya, si Parao ka na, niwala sa akin. Kayo, ayaw nyo maniwala. Yun ang sagot ni Moses sa kanila. Then nagagalit na yung mga Israelita sa kay Moses. Kaya nagagalit, babatuhin na nila si Moses. Galit na sila. Na dito kami, ayaw namin sumama. Sabi niya, utos ng Diyos na ilabas kayo rito, tapos nagagalit kayo. Kaya, yan ang hindi maganda. Ang Israelites, galit kay Moses. Dadalhin tayo doon sa walang kasiguruhan na lugar, sa ilang. Na dito na lang kami sa Egypt. Magandang pagkain dito. Kaya ito ang 10 salot yun, na pinakita sa kay Haring Parao. Ito ang mga nangyayari sa mga tungkol doon sa salot. Ipakpakita natin dito. Kaya gumawa sila ng mga sunod-sunod na mga salot dito, pinapakita ni Moses kay Haring Parao upang payagan niya na ilabas ang mga Egyptian. Kaya talagang nilalabanan nila kasi ang mga Egyptian ito, marami silang mga Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan na mga Ehipto nasa kanilang at sa kanilang pinanawalaan na may pagpupuri. Kaya ang yung naniniwala sa kay Jehovah ay kumalas doon sa kay Haring Parao na paniniwala. Kasi mga Israelita naniniwala na doon sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ni Haring Parao. Kaya nang malaman nila na ang pagpupuri sa kanila, na yun ang sabi ng Diyos na makapangyarihan kay Moses, na ako si Jehovah, ako ang magbigay ng buhay sa inyo na walang hanggan. Kaya yun ang 10 salot. Napakita natin kanina yan. Kaya isa-isahin natin ito, ang 10 na ito. Ay may mga sirje ito o may mga pagkabahabahagi ang pagbigay ng mga salot nito. Yung isa, dalawa, tatlo. Sa isang bahagi yan. Yung 4, 5, 6. Sa uh, kalawang bahagi. 7, 8, 9. Yung pangatlong bahagi ito. At ang ngayong kasampo ay hiwalay ito doon sa mangyayari na pinapakita. Pero ito ay nangyayari ng huli na ng pumayag na si Haring Parao. At ito ang nagpalambot sa kanyang puso nang matupad ang death of the firstborn. May panganay si Haring Parao. Kaya nang mamatay yung kanyang anak, doon lumambot ang kanyang puso na pumayag sa kay Moses. Sige, ilabas mo na sila. Dalhin mo na kung saan mo gusto. Kaya yung una sa bawat isa na mga salot, yung isang salot na ito na nagkabahabagi, ay makikita yan doon sa harap mismo ni Haring Parao at saka sa mga Israelites. Kasi sa buong Ehipto ito nangyayari. Buong bansa ng Ehipto ang salot na ito. Hindi naman kasama doon yung mga karatig bayan o bansa. At ang ikalawang sheet yan, may tatlo sa palasyo sa gabi. Doon pinapakita yan ni Moses. At ang pangatlo na sheet o yung pares ay hindi nila sinasabi. Basta bigla lang mangyayari yan. Pero may sinasabi sila kay Haring Parao na ngayong gabi may tatlong mangyayari sa palasyo mo, ang salot na ito. Yan, 10 plagues. Makita natin, may sila. 1, 2, 3. Yan, mga nakadibisyon na yan. At saka yung 1, 2, 3, 4. Yun ang huli, yung pagkamatay ng mga panganay.
Sa Exodus chapter 7 hanggang chapter 12 yan ng Exodus nangyari. Kaya ito ang mga nangyari, ang pagkakaiba ng mga salot na ito sa Israel at saka sa Ehipto o Egyptian. Oh. Yung isa, dalawa, tatlo ay walang pagkakaiba ito. Nangyayari ito sa taga-Egypt at saka sa taga-Israel. Oh. Walang pagkakaiba. Kundi lahat sila ay nagkaroon ng ganitong salot. Yung apat, lima, anim, oh, mayroon itong nangyayari na pagkabahabahagi sa gitna ng Israel at saka sa Ehipto. Yung salot na yan. Yung pampito, walo, siyam ay mayroong din pagkakaiba sa mga naniniwala ng mga Egyptian at sa mga hindi naniniwala na Egyptian. Kaya ang gusto ng Panginoon na itong mga tao ay kanyang iligtas, i-convert. So, tapos ang kanyang mga tao. First, ang kanyang mga tao, Israelitas muna. Isunod na niya ang mga Egyptian. Kasi ang Panginoon, mapagmahalan, gusto niya na lahat ng tao sa mundo ay kanyang iligtas. Basta magkaroon lamang ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. O yan, ang nangyari dyan, yung langaw na nangyari sa taga-Israel tsaka taga-Egypt yan. Lahat sila. At saka itong kadiliman. O, nangyayari lang ito sa taga-Egypt at hindi nangyayari ito sa taga-Israel. At saka yung pagkamatay ng panganay. Kaya umiyak siya. Oh. Dahil iyon ang huling salot. Kaya na lumambot ang kanyang puso na makita niya na namatay ang kanyang anak na panganay. Kaya yon ang 10 utos. Yung tubig na naging dugo. Oh. Kasi si Parao may ang kanyang isang lugar mayroong malapit sa parang may swimming pool ito o portico na inaagusan ng tubig. Oh. Ito ang pinakitaan muna ni Moses, yung river god na naniwala dito si Haring Parao na Diyos ito. Chapter 7, 14 to 24. Oh. Kaya sabi niya, si Parao, palagi naghahandog ng mga pag-aalay sa ilog ng Diyos. Yun ang kanyang paniwala. Ilog ng Diyos. Kaya nag-aalay sa dyan ng kanyang alay sa Diyos ng ilog na yan. Kaya ang lahat na taga-Ehipto na makita nila na ay yung tubig ay naging dugo, ay si Parao matigas pa rin ang kanyang puso at ayaw niyang payagan na mga Israelita ay pawalan niya. Matigas. O, nangyari na ang tubig naging dugo. Pakita ni Moses yun. O, kaya epekto ito sa Israelite at sa Egyptian, lalong naghirap ang mga Israelita sa kanilang gagawin. Dahil nagagalit na siya rin Parao. Ayaw niya silang palabasin. O yan, dugo. Ilog na dugo. At saka sa palasyo niya, kung nakita niyo sa 10 Commandments yan, ang dugo umaagos papunta doon sa dagat o sa ilog. Kung saan dito nag-aalay si Haring Parao. Hindi na siya pwede mag-aalay dyan. Dahil marumi na yung dagat. At ang dugo ay galing mismo sa kanyang palasyo. Yan ang pinakita ni Moses sa kanya. Yan ang unang salot. O yung pangalawa, yung mga palaka. O sa palasyo, sa gabi. O inatake nila o yung may Diyos kasi sila na palaka. Yung mga Egyptian. O, makikita yan chapter 8, verse 1 to 15. Kaya itong mga palaka na ito, doon sila pumunta sa Diyos ng mga palaka. Goddess Hek. Ito. Oh, ito ang si Hek, ito ang ulo niya ay palaka. Siya ang Diyos ng pagkasagana. O, kung sa panganak ito, fertility siya.
siya ang Diyosa ng sa kapanganakan. Ulo niya ay palaka, pero ang katawan niya tao. Oh. Ang mga Egyptian na mga salamangkero, makagawa rin ito na ang palaka, ano nila, pwede rin nilang gawin. Pero mas matindi yung ginawa ni Moses. Dahil iyon ay galing sa Diyos. Ito mga magician sa mga kadiliman ito ang ginagawa nila. Kaya hindi sila pwedeng lupigin yung uh, salot na ibinigay ng Diyos sa kay Moses. Kaya ang epekto nito sa Israelita at sa Egyptian, lalong pagpahirap sa kanila. Dahil ito sa mga tanda na pagkita ni Moses, na ayaw naman pumayag ang Haring Parao. Oh, yan palaka Yun ang umaatake sa kanila sa gabi. At ito ang Diyos ng palaka, si Goddess Hik. Yan. Palaka yung ulo, pero ang katawan ay tao. Ang lisa na ito. Oh. Hindi ito binabalita kung kailan. Basta dumating lang ito at nabigla siya rin parao. Isa pala ito sa mga salot. O inatake yung talagang doon sila sa Earth God. O kasi yung mundo, Diyos nila yan eh. Yung si Sib, ito si Sib na makita dyan sa Genesis chapter 8 verse 16 to 19. Itong Earth God, si Sib. Kaya doon po napunta itong mga salot na ito. Dumapo sa mga tao. O mga magician ni Haring Parao. Gumagawa din sila nito. O, niya ito ang daliri ng Diyos, sabi nila. Pero hindi nila mapantayan yung ginawa ng ni Moses na galing sa Diyos. Dahil iyon ang pinag-usapan nila. So, lalong mahirap pa rin sa mga taga-Israel at sa Egyptian. Dahil hindi pumayag si Haring Parao na pawalan sila. Pinabigatan pa rin ang kanilang mga ginagawa. Yan lies yung lisa sa ulo makikita dyan. Yan, isang salot pala yan. Pangatlo na salot na pinadala. Sa 10 plagues na pinadala ng Diyos sa kay Moses para ipakita kay Haring Parao. Lisa, yan, Makati yan. Yung rice, yung langaw. Ito sa kung umaga doon sa ilog. At ito ay itong scarab na ito ay yung mga parang scabies. Ito yung mga maliit na parang mikrobyo. Pero kasama dito sila sa flies. So, mga langaw na yan sa chapter 8 ng Genesis 20 to 32. Yan ang kwento dyan. Oh. Kaya si Parao, nagbigay siya ng dalawang parang papayag na sa rito, parang kagustuhan. Pero nagbigay siya ng dalawa. Sabi niya, yung Diyos mo ay maging sakripisyo sa lupain ng Ehipto. Hindi pwede yun kasi Diyos yun na makapangyarihan. Paano siya mapasakop doon sa kaya rin Parao? Yung kanyang kompromiso. Sabi niya, sige umalis kayo, pero huwag kayong maging malayo. Yan ang sabi niya sa kay Moses. Papayag ako, pero huwag kayong maging malayo. Chapter 8, verse 28. Dali nga sa lupang Kanaan eh. Malayo yun. Siyempre, yan ang gusto niya, dalawang kasunduan. Yan yung mga langaw na yan. Sa araw at pumunta doon sa ilog. At saka ito, dami. Kasama na yung mga maliit na mga dyan. Maliit na mga mikrobyo, yung scabies. Yan ang dami. Kaya kaya lumambot ang ni Haring Parao, langaw. Kaya sabi niya, sige, kailangan ang Diyos nyo ay mag-silbi sa akin. At huwag kayong masyadong malayo. Lumabas kayo, huwag kayong lumayo yung dalawang kasunduan nila. Yung Morin of Cattle, yung parang ito sakit ito sa mga baka, panglima ito sa palasyo. At ito ay yung apis.
Yung Diyos nila ito, Apis, the bull god. O yan ang kapangyarihan. Chapter 9, verse 1 to 7. O, yung kaibahan nito sa mga baka ng Ehipto at baka ng mga Israel. May pagkakaiba. Kaya ang sagot ni Parao ay naging matigas pa rin ang kanyang puso. Na pinakita na namatay na yung mga hayop na sa Ehipto, ganon din ang sa Israel, namamatay din. Pero matigas pa rin. Yan, mga tupa doon sa Egypt. At ito, namamatay sila. Yan ang salot na panglima. Moraine of cattle. Oh, nakikita na rin Parao yan. Maubos ang kanyang hayop. Dami na kamatay. O, payat na payat na. Kaya matigas pa rin ang ulo ni Haring Parao. Ayaw pa rin lumambot. O yung pigsa. O, hindi ito pinapahayag, pero dumating ito at umaatake ito sa typhoon, yung sakit na ito. Typhoon parang isa ito sa kanilang pamahiin din na mga pag dumating ito, talagang mamalasin ang buhay ng isang tao, lalo sa nasyon ng Ehipto. Kaya makita dyan, chapter 9, verse 8 to 12. Yung umulan ng apoy. Oh. Sa umaga doon sa ilog at ang kanilang inaatake nito, ang kanilang nilalabanan ay si Su, yung Diyos ng hangin. Kalahin mo dami silang Diyos eh. Chapter 9 verse 13 to 25. Oh. Ito ay nagsisimula sa pangatlong pagbabahagi, di ba? May isa, may pangalawa, may pangatlo na pagbabahagi na mga salot na ito. Oh. Kaya sa round 1, ang mga Israelita na na-convert na sila kasi naniniwala na sila kay Moses eh. Pero yung iba matigas pa rin ang ulo, ayaw din nila maniwala. Saka sa ikalawang bahagi, si Parao uh, parang mapapayag na sa is out of the running. Kasi sabi niya, parang anong nangyayari ito at naniwala na siya na si Moses ay sinugo ng Diyos at makapangyarihan dahil sa mga salot na ipinapakita. Kaya round 3, yung pagkakaiba ng Israel at saka sa Ehipto sa kanilang paniniwala sa Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon ng mga Egyptian, iligtas din niya. Dahil gusto niya nga lahat ng tao sa mundo iligtas eh. Di ba? Sabi niya sa John 3:16, oh, ang laang sinumang mananampalataya at magtiwala ay hindi mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. At saka sa 2 Pedro chapter 3, verse 9 to 10, ayaw niya na ang lahat mapahamak kung hindi inutusan niya sila na magsisisi. Kaya kung ang mga Egyptian ito magsisisi at maniwala sa kanya, may kaligtasan sila. Yun ang patakaran ng Panginoon. Yan ang pigsa na dumating doon sa ika-6. Yan, tumutubo. Isa sa liig yan, sa kilikili. Ito sa kamay. Saka yung umulan ng apoy. Pangpito na salot. Alam mo yan? Ulan ng apoy. Pinapakita talaga ng Panginoon na siya ay makapangyarihan. Kaya siya rin Parao nagugulat na may ulan ng apoy. Sa talang buhay niya, hindi pa niya nalalaman ito. Kaya natatakot na siya sa Panginoon. Yung pangwalo, yung mga apan sa palasyo at ang inaatake na si Serapia. Excuse me. God of Harvest. Kasi ang apan na ito, pag inatake yung mga trigo, maubos. Kasi yan ang kanilang pagkain. Oh. Kasi sabi niya, umalis ka na at ang ihandog mo na ang iyong alay. Oh.
Pero iwanan mo yung pamilya. Ikaw lamang at saka ang iyong asawa at ang iyong mga anak ang alis. Yun ang sabi ni Haring Parao. Kasi marami ng apan doon sa palasyo. Oh, hindi palasyo. Inatake sila. Kaya sabi niya, sige, umalis ka na, Moses. Dalhin mo yung asawa mo at ang iyong mga anak lamang. Pero iwanan mo, huwag mong dadalhin ang mga Israelita. So, kaya yung kanyang katigasan, nadidinig pa rin, mayroon pa siyang katigasan na nasa kanyang sarili. Yan, mga apa niya, no? Dami. Pag ito pumunta sa palayan o sa trigo, kasi trigo yung tanim sa Egypt, walang palay doon. Pag ito ay itong pulutong ng apan ito dumapo sa iyong trigo, maubos. Ang dami niya, no? At mabilis pa naman kumain yan. Kaya pinapakita sa kay Haring Parao yan. Gugutumin siya. Kaya, pero matigas pa rin ang kanyang puso. Kaya yung kadiliman, hindi rin ito inaanunsyo o hindi ito pinaalam kay Haring Parao. At ang kinakalaban dito si Ra, yung Diyos nila ito, Diyos na araw, Ra di Sun God, chapter 10, verse 28 to 29. Dumating ang kadiliman. O sabi niya, o sige, umalis ka, sabi ni Parao. Pero iwanan mo yung kawan o yung mga hayop. Iwanan mo dito sa akin. Yan ang sabi naman ni Hari Parao nang dumating itong uh, kadiliman ito. Kasi maraming namamatay dito. Pinakita. Kaya lang, Panginoon, sige, umalis ka na, pero iwan mo yung kawan mo at saka yung mga nagbabantay dyan, herds. Kaya talagang binalaan na si Moses na patayin. Oh, na dumating sa punto na gusto na ni Parao na patayin si Moses dahil sa mga salot na ito na pinapakita sa kanya. Pero sabi ng Diyos, huwag kang matakot dahil ako kasama mo. Nandyan ako sa iyo. Kaya yan, yung kadiliman. Maraming namamatay dyan ng mga Egyptian. Yan ang salot. Kaya sabi niya, sige, umalis ka na. Iwan mo lang yung mga hayop mo at saka yung mga nagbabantay. Kaya ito ang pangsampo, ito ang pagkamatay ng mga panganay. Simula ito sa palasyo niya. At si Haring Parao ang kanilang ang nangyari dito, naganap ito sa Haring Parao sa kanyang palasyo. Chapter 11 verse 1 to chapter 12 verse 36. At ang kanyang panganay ay namatay. Matigas pa rin ang kanyang puso. Hindi lamang ang panganay na tao, kundi ang mga hayop. Kalahin mo yan? Bukod sa tao na panganay, yung mga panganay ng mga hayop ay mamamatay din ayon sa uh, pinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Kaya ito si Parao, talagang inamin niya na ang kanyang pagkatalo. Inamin niya na. Kaya pumayag na siya na ilabas na kasi namatay na yung kanyang panganay na anak. Iyak siya kasi kaisa-isang anak niya, panganay pa naman, mamamatay. Kaya pumayag na siya rin Parao. Kung ating baybayin ito, to make the story short, ito ang mga nangyayari. Ito si Parao, pinapakita sa kanya at dito siya sa 10 salot na ito na pinakita ng Diyos na nangyari sa Ehipto, siya ang talagang nilabanan niya ito si Haring Parao sa kanyang hindi pagka matapat o wala siyang pananampalataya. Pinapakita niya kasi ang kanilang relihiyon mag-asamba sa mga hayop. Sa pag-aaral natin noong nakaraan, wala silang mga rebulto na sinasamba.
kundi mga hayop, mga aso, mga palaka, mga ah, araw, o kahit na river god, sasamba nila. Pero wala silang rebulto na tulad sa mga ginagawa ng ibang reliyon. May mga santo-santo. Kaya yung pinakita ng Panginoon, na kaya pinapakita ko sa iyo na maniwala ka sa Diyos. Kailangan magtiwala ka sa ating Panginoon. Itong sabi ni Moses. Kaya pinapakita itong 10 salot para paniwalaan mo ang Diyos na nagpapakita nito sa iyo at para mapawalan mo yung mga Egyptian. Saka sabi niya, maniwala ka sa Diyos. Iyon ang sabi ni Moses sa kanya. Kaya sabi niya, magtiwala tayo kay Jehovah dahil siya ang para hindi tayo padalhan ng mga salot na ito na nagbigay ng mga hindi maganda na trahedya at mga karamdaman at ang ating pagiging pagmahalan sa bawat isa ay iyon ang ating dapat gampanan. Yan pinapadala, magtiwala ka sa Diyos. Kasi kung nagtiwala ka, hindi na ipadala itong mga salot na ito. Kaya sabi niya, pumayag ng asa, sabi niya, ipalabas mo na Moses. Ito. Sabi ng asawa niya, pinipigilan pa siya. O sabi niya, ilabas na sila para matapos na ito. Pero patay yung kanyang pangalay na anak. Siya rin parao. Ang pinapakita dito ni Moses sa karing parao, na kung si Haring Parao ay makapangyarihan sa bansa ng Ehipto, mas lalo makapangyarihan ang kamay ng Diyos. Ito. Dahil sa kanyang mga kamay, nakasalalay ang bawat buhay natin. Siya ang nagpaplano. Siya rin Parao nagpaplano sa kanyang sarili. Pero ang Panginoon ang nagpaplano sa lahat ng tao. Kung nagtiwala si Haring Parao sa Panginoon, ay maring magkaroon din siya ng buhay na walang hanggan. Yan ang Diyos. Oh. Kaya ito ang huling natin pag-aaral, lesson 20. No. May mga katanungan kayo mga kapatid sa ating pag-aaral. Doon na po tayo nagtatapos sa ating pag-aaral, lesson 20.